Magandang umaga o magandang hapon o magandang gabi. Anumang oras dumating ang aking video sa inyo, naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng Diyos. Bago natin basahin ang pagbasa bilang 6, ay hayaan yung isalaysay ko ang buod ng nakaraang pagbasa bilang 5 ng banal ng kasulatan. Ang buod ng pagbasa bilang 5 ay ang ating Diyos ang nakakakita sa mga masasamang mangyayari sa hinaharap at gumagawa siya ng solusyon para ang mga matutuwid na tao ay may ligtas sa sakuna. Gaya na lang nangyari kay Jose na pinagbilis siya ng kanyang mga kapatid sa mga Midianita at dinala nila si Jose sa Ehipto at binili naman siya ni Potiphar, puno ni Paron. Dahil si Jose ay matuwid sa mata ng Diyos, siya ay binigyan ng Diyos ng karunungan na makapagpaliwanag ng mga panaginip. Ang panaginip ng Paron ay magkakaroon ng 7 taong sagana sa pagkain at pagkatapos ay 7 taong natagutom. Pinaliwanag ni Jose na ang kanyang pagkarating sa Ehipto ay paraan ng Diyos upang iligtas ang kanilang angkan sa panahon ng tagutom. Ngayon po ay simulan natin ang pagbasa bilang 6, magsisimula sa Exodus 1:1. Kabanata 1 ng Exodus. Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsipasok sa Ehipto. Bawat lalaki at ang kanya-kanyang sambahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Levi at si Juda, si Isakar, si Zabulon at si Benjamin, si Dan at si Neptali, si Gad at si Azer. At lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay 70 tao. At si Jose ay nasa Ehipto na. At namatay si Jose at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing iyaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan at ang lupain ay napuno nila. May bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayot tayo magpakadunong sa kanila, baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin na magsilaya sa lupain. Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si Faraon ng mga bayan na kamaligan na dili iba't ang Pithom at Ramses. Datapwat habang dinadalamhati nila sila ay lalong dumadami at lalong kumakapal. At kinapapotan nila ang mga anak ni Israel at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel at kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at salaryo at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila na pinapaglingkod sa kanila na may kabagsikan. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebreya
na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Puwa. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapat kung babae ay inyong bubuhayin. Datapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng sa Ehipto, kundi niligtas ang buhay ang mga batang lalaki. At pinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot kay Parao, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila ay maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay ginawa niya sila ng mga sambahayan. At iniutos ni Paraon sa kanyang buong bayan na sinasabi, itatapon ninyo sa ilog bawat lalaki na panganak at bawat babae ay ililigtas ninyong buhay. Kabanata 2 ng Exodus. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae naglihi at nanganak ng isang lalaki. At nang kanyang makita na maganda, ay kanyang tinagong 3 buwan. At nang hindi na niya may tatagong malaon, ay kinuha niya ng isang tagbang yantok at pinahiran niya ng betun at ng sahing at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog at nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog at kanyang nakita ang tagba sa katalahiban at pinakuha sa kanyang abay. At kanyang binuksan at nakita niya ang bata. At narito ang sanggol ay umiyak. At kanyang kinaawahan at sinabi, ito isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang makagayoy, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Faraon, yayaong ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na mapag-alaga sa iyo ng batang ito? At sinabi sa kanya ng anak ni Faraon, yumaong ka. At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Faraon at siya ay kanyang inaring anak at kanyang pinanganlang Moises at sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. At nangyari ng mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ang hatang sa kanila at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nanakit ng isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. At siya ay nagmasid sa magkabika bilang dako at nang siya ay walang makitang tao ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinabunan sa buhanginan. At siya ay lumabas ng ikalawang araw at narito na may 2 lalaking Hebreo na nagbabag. At kanyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong naglagay sa inyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At natakot si Moises na nagsabi, tunay na ang bagay na iyon ay nahayag.
Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito, ay minitini niyang patayin si Moises. Datapot si Moises ay tumakas sa harapan ni Faraon at tumahan sa lupain ng Madian, at siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae. At sila'y naparoon at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating at sila'y pinalayas. Datapwat si Moises ay tumayo at sila'y tinulungan at pinainom ang kanilang kawan. At nang sila'y dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, bakit kayo tumindig na madali ngayon? At kanilang sinabi, pinagsanggalang kami ng isang Ehipsyo sa kamay ng mga pastor. At saka iniigipan niya kami ng tubig at pinainom ang kawan. At kanyang sinabi sa mga anak niya, at saan naroon siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking yaon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay. At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon at kanyang pinapag-asawa kay Moises si Zipporah na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki at kanyang pinanganlang ng Gersom, sapagkat kanyang sinabi, ako ay nakipamayan sa ibang bayan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay. At ang mga anak ni Israel nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibig at naalala ng Diyos ang kanilang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila'y kinilala ng Diyos. Exodus Kabanata 3. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyenan na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya ay nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat tanda kong iyon. Iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Kasi Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at akin dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupain yaon, at sa isang lupain binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Periseo at ng Hebeo at ng Hebuseo. At ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapigatian at pinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo at
ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas na sa Ehipto. Ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanilang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalala sa lahat ng mga lahi. Yumaong ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel, at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ay napakita sa akin at nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Pariseo at ng Hebeo at ng Hebuseo sa isang lupaing binubukala ng gatas at pulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig. At ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin. At ngayon, pahintulutan mo kami na maglagbay na 3 araw sa ilang upang kami makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At talastas ko na hindi kayo pababayang yumao ng hari sa Ehipto, kung hindi sa pamamagitan ng isang mapangyarihang kamay. At aking iunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyon, at pagkatapos niyon ay pahintulutan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo ay mangyayari, at pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala, kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at sa tumatahan sa kanyang bahay na mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit, at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Exodus Kabanata 4. At si Moises ay sumagot at nagsabi, natapat na rito, hindi nila pinaniniwalaan ako, ni didinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inihagis sa lupa. At naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan, at kanyang pinasok ang kanyang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at ng kanyang ilabas ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong na maputing parang niyebe. At kanyang sinabi, ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan, at kanyang pinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At ng kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan ay narito,
nagsauling gaya ng kanyang dating laman. At mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwala ng tinig ng huling tanda. At mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuwang ka ng tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay maging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako hindi marikit mangusap, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaong ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. At kanyang sinabi, O Panginoon, magsugo ka, sinasamo ko sa iyo. Sa pamamagitan ng kamay niya ang iyong susuguin. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moises. Kanyang sinabi, wala ba si Aaron kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya ay mapagsasalitang mabuti at saka narito siya ay lumalabas upang salubungin ka. Pagkakita niya sa iyo ay matutuwa sa kanyang puso. At ikaw ay magsasalita sa kanya at iyong isa sa bibig niya ang mga salita. At ako isa sa iyong bibig at sa kanyang bibig. At aking ituturo sa inyo kung ano ang inyo gagawin. At siya ang makikipag-usap sa lagay mo sa bayan. At mangyayari na siya ay magiging sa iyong bibig at ikaw ay magiging sa kanyang parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay at tungkod na ito na iyong ipaggagawa ng mga tanda. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jethro na kanyang biyanan at nagsabi sa kanya, pahintulutan mo akong yumaon, sinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto at titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Jethro kay Moises, yumaon kang payapa. At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay. At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at ang kanyang pinagsasakay sa isang asno at sila'y bumalik sa lupain ng Ehipto. At tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pagkabalik mo sa Ehipto, yung gawin nga sa harap ni Paraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapwat aking pagmamatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon upang siya ay makapaglingkod sa akin at ayaw mo siyang payaunin. Narito aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. At nangyari sa dakong panuluyanan na sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. Nang magkagayoy, sinunggap si Sephora na isang batong matalim at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak at inihagis sa kanyang paanan at kanyang sinabi, tunay na ikaw sa akin ay isang asawang mabagsik. Sa gayoy, kanyang binitiwan siya. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, isang asawa kang mabagsik dahil sa pagtutuli. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumarong ka sa ilang na salubungin mo si Moises. At siya ay pumaroon at nasalubong niya sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan.
At sinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon at pinagbilin sa kanyang sasabihin, at ang lahat ng tanda ay pinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises. At ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala. At nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kanyang nakita ang kanilang kapigatian at iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Exodus Kabanata 5. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon ng aking pakikinggan? Ang kanilang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. At kanilang sinabi, ang Diyos ng mga Hebreyo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglagbay ng 3 araw sa ilang at maghain sa Panginoon namin Diyos, baka hulugang niya kami ng salot o ng tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Egypto, bakit kinakalagan ninyo Moises at Aaron ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumarang kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Faraon, narito ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon at inyong pinapagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At ang araw ring yaon ay nagutos si Faraon sa mga tagapag-atag sa bayan at sa kanilang mga puno na sinasabi, huwag ninyong bibigyan ng bayan ng dayami sa paggawa ng laryo na gaya ng dati. Sila ang pumaraon at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila. Wala kayong babawasin sapagkat sila'y mga pag-ayon ngayon, kaya sila'y dumadaing at nagsasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigatin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaanang salita. At ang mga tagapagpatag sa bayan ay nagsilabas at kanilang sinilita sa bayan na sinasabi, ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Yumaong kayo ng inyong sarili, kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha, sapagkat walang babawasin kaunti man sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihipitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, tapusin ninyo ang inyong mga gawa. Ang inyong gawain sa araw-araw na gaya ng mayroong kayong dayami. At ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na pinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon ay nangapalo. At sa kanila ay sinabi, bakit hindi nyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo na gaya ng dati? Nang magkagayoy, ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon na nagsasabi, bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami na binibigay sa inyo, mga alipin. At kanilang sinasabi sa amin, gumawa kayo ng laryo at narito, ang inyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay na sa iyong sariling bayan. Datapwat kanyang sinabi, kayo'y mga pag-aayon ngayon, kayo'y mga
pag-ayon ngayon, kaya inyong sinasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo nga yumaon ngayon at gumawa sapagkat walang anuman dayaming ibibigay sa inyo at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan ng sabihin, walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo, sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasalubong si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan pagkapanggaling kay Paraon. At sinabi nila sa kanila, kayo nawa'y tunghan ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Paraon at sa mga mata ng kanyang mga lingkod, na naglagay ng tabak sa kanyang kamay upang kami ay patayin. At si Moises ay bumalik sa Panginoon na nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumarong kay Paraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito, at hindi mo man iniligtas ang iyong bayan. So mga kapatid, hanggang dito na po lamang ang pagbasa bilang 6. Sa susunod na pagbasa bilang 7, malalaman ninyo ang mga imbento o peking pangalan ng Diyos na itinatawag ng iba't ibang iglesia sa ating kapanahunan. Sa mga bagong viewers sa aking channel, mangyari ay paki-subscribe para ma-update ko kayo sa mga i-upload kong video tungkol sa pagbasa ng banal na kasulatan. Pa-like and comment na rin po para mapaganda ko pong lalo ang video kong i-upload. At higit sa lahat, paki-share na rin po para matulungan po ninyo ako sa mabilis na paglaganap ng mga aral ng ating Panginoon Diyos at para umunti ang mga masasamang tao sa buong mundo. God bless po sa inyong lahat. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ay suminyong lahat. Siya nawa.